sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un sol en agonía. At ayokong umalis ka sa tabi ko, Fiorella. No sé exactamente Habang qué buhay. pasó, Habang buhay, que Fiorella. todo de repente Pasensya na, Sir Pedro. ya cambió. En nuestro Sa tingin ko, hindi yan pwede. Hindi tayo pwede magsama dahil... Bakit? Dahil... ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu Gusto mo akong iwan? alegría. Hindi. Dito ka lang. Hindi Dito pwede. ka lang. Narito lang ako, Huwag Sir kang Pedro. umalis. Narito lang ako. Pakiusap. Huwag mo akong iiwan. Huminahon ka. Nagdideliryo ka lang. Pero narito ako, Sir Pedro. Hindi ako nagdideliryo. Ramdam ko ang dampi mo. Gusto ko manatili tayo ng ganito dahil mahal kita. Gusto ko makasama kita habang buhay. Dahil Magpahinga ka na. hindi, Baka makasama sa iyong pagsasalita. Tama na. Fiorella, Tama na. Tama na, Sir Pedro. mahal kita. O, Diyos ko. Mahal kita, Fiorella. Gusto kong pakasalan kita. Gusto kong magkaroon tayo ng anak. Bumuo ng pamilya. Pamilya. Pangarap ko ang pamilya. Sir Pedro, minahon ka. Isang Sir Pedro. mabuting pamilya. At ipaglalaban ko yun. At sisiguraduhin kong tatanggapin ka ng lola. Gagawin ko. At pinapangako kong gagawin ko ang lahat. Ano man ang mangyari, tanggapin ka lang niya sa pamilya. Huminahon ka, Sir Pedro. Tatawag ako ng doktor, ha? Sir Pedro, tatawag ako ng doktor. Huminahon ka. Relax ka lang. Ang totoo, nagulat kaming lahat. Napakabilis ng mga pangyayari. Nag-alala kaming lahat sa nangyari kay Pedro, pero sinisiguro ko sa inyo na aksidente yun. Pero sa narinig ko, hindi yun ang sinasabi niya kanina. Hindi naman ako sigurado. Kaya, Aksidente man o attempted homicide, ano pa man yun, aalamin pa rin namin. Kaya kung meron kayong alam, magsalita na kayo. Nasabi ko na kanina, napakabilis ng mga pangyayari. Ganun talaga ang aksidente. Tama ka. At walang nakasaksi. Ako ang testigo. Nakita ko. Anong eksaktong nakita mo? Lahat ang yun. May nakita ang kapatid ko at pinaputok niya ang baril niya. Pero ang tinamaan ni si Pedro. Nakakalungkot. At lahat kami nag-aalala. Kung sakali may oras kayo, maaari bang dumaan ka sa abogado at sa ospital para makapagbigay ng statement? Oo, sir. Gagawin ko. Alis na ako. Sige, sir. nakita mo ang lahat ng yan. Oo, at isang aksidente.
Alam niyo, pupunta pa rin ako sa abogado para magbigay ng aking salaysay. Gusto kong matapos ang lahat ng ito. Maraming salamat sa'yo. Walang anuman yun, Tol. Ayoko lang na makulong ka kaya ako ginawa yun. Pagising ni Pedro, sabi mo sa kanya kung ano nangyari. Kumusta ng pakiramdam mo? Mabuti-buti na ako. Ano bang nangyari? Medyo kasi hindi na normal ang aking pangangatawan sa edad kong ito. Pwede kong utusan si Fidel na tumawag ng doktor. Hindi. Sinuri na ako ng doktor at ang sabi niya ay, okay na ako. Huwag kayong mag-alala. Alam mo, pwede kong tawagan si Pedro para ipalam sa kanya nangyari sa'yo. Huwag. Hindi na kailangan. Ayokong pumunta sila rito para lang makita ako. Sapat na pahinga lang naman ang kailangan ko. Sigurado ka? Oo. Pakiabot mo nga sa akin ang gamot ko. Nandiyan sa lamesa, pakiusap. Gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Hindi. Huwag kang mag-alala sa akin, Iha. Kaya ko ng sarili ko. Pakiabot na lang ang tubig. Ayokong iwan kayo mag-isa rito. Ayoko ring iwan ka mag-isa, Eloisa. Alam mo, kung gusto mo, pwede ako manatili rito hanggang sa gumaling ka. Hindi, maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Kailangan ko lang ng sapat na pahinga. Salamat sa inyong dalawa. Sige. Kung magkailangan ka, tawagan mo lang ako sa cellphone ko. Darating ako anumang oras. Okay. Sige. Maraming salamat. Pahinga na. Magpahinga ka na rin. I love you. Ganon din ako. Okay. Ay. Ano ang mangyayari kung 60 patak ang nailagay mo? Kailangang maging maingat sa pagbibigay ng gamot sa pasyente. Higit sa 60 patak. Magiging delikado para sa'yo. Masama sa akin. Maalaga ka, Dante. Sa 60 patak na yon, siguradong patay na ako. 17. 18. 19. 20. Napakagwapo naman ang baby mo, Livia. Tama ka. Siya si Beto. Gwapo, diba? Kamukhang-kamukha ng ina. Dahil ang tatay ay... Naku, sandali. May tawag. Ay, walang problema. Sige na, sagutin mo. Hello? Hello, Mama. Kumusta si Beto? Ay, nandito kami sa palengke. Kausap ko si Adela. Ang dating utusan sa building ni Tanya. Oo. Ipinakilala ko siya kay Beto. Pakiusap, mag-imbento kayo ng kwento. Ano? Sabihin mo si Beto ay anak ng kapatid ko. Hindi ko maintindihan. Mama, basta sabihin mo. Huwag mo sabihin anak ko, naiintindihan nyo? O sige. Salamat, Mama. Bye. May problema ba, kumare? Oo, wala. Si Diana. Kinukumusta ka niya. Ay, salamat sa kanya. Sabihin mo, ganun din ako. Oo. Ay, siya nga pala, hindi sa nanghihimasok ako, pero... narinig kong... namatay raw ang anak ni Diana sa sinapupunan? Tama ka. Oo nga. Kung ganon, sino palang ina ng apo mong yan? Ang isa ko pang anak na babae, si Susana. Tingnan mo nga naman, matagal na tayo magkakilala pero hindi ko alam na may isa ka pa palang anak na babae. Oo nga, no, pero nakatira siya sa ibang lugar. Sa Monterey. Iniwan niya muna sa akin ang anak niya. Dahil hindi pa siya makakauwi. O paano?
kailangan ko nang umalis, Mare. Masaya ako't nakita kitang muli. Ay, Bye. ganun din ako. Mauna na ako. Mag-iingat ka. Bye-bye. Ingat lang, Mare. Bye. Para sa isang magandang dilag. Ay, salamat. Sandali. Okay ka lang? Ano? Parang may problema ka. Parang mukha kang... Ay, pagod lang ako. Yun lang, pagod na ako. Alam ko naman na kaya kong maging malambing at ganun ka rin. Pero alam mo, kaya ko rin maging ganap na maunawain. Madali lang pag para sa'yo. Kaya kong tumingin sa'yo at makinig. Salamat, Vittorio. Gaya ng sinabi ko, pagod lang ako. At ang iba naman ay... ha? Ibig mo sabihin, Titignan ko muna ang restaurant, okay? Salamat, Vittorio. Ang bango, salamat. Nagustuhan mo? Sinong hindi, no? Oo, tama ka. At marami akong manliligaw. At malas mo lang. Oo. Pero, ang totoo, hindi naman ako nagrereklamo. Dahil lagi naman ako swerte sa mga babae. Pero kakaiba ka sa kanila, Ma'am Roxana. Ay, naku, medyo mainit dito, no? Konti lang ang babaeng katulad ko. Siguro may mga ibang babae kang gusto. Well, yung bang babaeng walang class. Nasabi mo yan dahil... Dahil sa Italianang yun. Kasi maganda siya. Mas maganda pa sa akin. Ang totoo, pareho kayong maganda. Magkaiba nga lang. Pero talagang maganda. Okay, kung may gusto ka talaga sa kanya, alis. Hindi ko naman sinabing gusto ko siya. Ang ibig sabihin, mas gusto mo na ako. Ang masama lang, Benito, kailanman hindi ako mapapasayo. Alam mo ba yun? At kailanman hindi ako iibig sa isang driver. Oh, come on. Ang mabuti pa, umalis ka na rito. Lumayas ka na. Umalis ka na, pwede ba? Sa ngayon, stable at nakaka-recover na siya. Nagkaroon siya ng bahagyang pagdideliryo dahil sa mga tranquilizers at shock. Pero okay na siya. Salamat, Doktor. Tawagan niyo na lang ako kung magkakaroon ng improvement o komplikasyon. Of course, I'll keep you informed. Salamat. Anong nangyari? Kumusta na ang pakiramdam mo? Mabuti. Pero, bakit narito ako? Narito ka sa ospital dahil na-aksidente ka. Na-aksidente? Nabaril ka. Ano? Iiwan ko muna kayo para makapag-usap. Excuse me. Salamat, Doc. Paano ako nabaril? Malalaman mo rin, pero ngayon mag-relax ka muna. Si Fiorella. Fiorella? Oo. Narito siya kanina sa tabi ko. Bakit siya umalis? Hindi pinsan, wala siya rito. Pumunta sila rito sa ospital para magpa-check up, pero hindi siya pumunta rito dahil nasa labas lang si Dante kanina pa. Narito si Fiorella. Nakausap ko siya. Imposible yun, Pedro. Baka lang dahil sa nagdideliryo ka, pero maniwala ka, wala si Fiorella. Narito siya, Gael. Bahala ka, ibabalita ako sa lahat na nagkamali ka na at nakakausap na. Magpahinga ka na. Hindi ako maaari magkamali. Fiorella. Hello, Federica. Hello, Sergio. May gusto kong itanong sa'yo. Oh, sinuswerte ka. Kinukonsulta ko Naku, ang... Hindi, Federica. Ang gusto kong itanong sa'yo ay walang maitutulong doon ng baraha, bituin o ano paman. Kung ganon, Gusto kong malaman ang tungkol sa papeles na dinala mo sa notaryo. anong papel? Sabi mo may papeles ang papa mo. At hiningi yun sa notaryo. Yung papeles. Sinabi ko na sa'yo hindi yun mahalaga. Nakalimutan ko na nga yan eh. Makinig ka muna. Bago mo literal na makalimutan yon, gusto kong sabihin mo sa akin kung tungkol saan yon. Well,
Hindi kita nakitang naging interesado sa ibang bagay maliban sa mga babae o sa whiskey on the rocks. Dahil mapilit ka seryo. The Hanged Man, ayoko magbaraha kapag narito ka. Alam mo ba yun? Dahil isa itong senyales. Kailangan mo magbagong buhay. At kalimutan ng parties dahil ayon sa baraha. Makinig ka seryoso ko. Hi, Federica. Maaaring mapaniwala mo ang iba sa mga imbento at imahinasyon mo. Pero ako, ibahin mo ko. Well, ang gusto ko lang ay makatulong. Binabago mo lang ang takbo ng usapan natin. Alam mong hindi ako naniniwala sa mga visions mo. At ano man yan, hindi totoo ang magic. At hindi ako naniniwala ang kalawakan ay laban kanino man. Hindi kita tinatakot pero kailangan mong maniwala seryo. Sige, kung ayaw mong umamin tungkol sa papeles, hindi kita pipilitin. Dahil naniniwala ako na sa buhay na ito, kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. At darating ang araw na malalaman ko rin kung anong pinapalak mo. Anong nangyari? Makinig ka't may sasabihin ako sa'yo. Importanteng malaman mo ang bagay na ito, Federica. Okay. Si Pedro, natuklasan kong hibang na umiibig sa katulong na si Fiorella. Ano? Totoo ba yan? Nakita ko mismo ang naghahalikan sila. Bakit mo nasabi? Anong nakita mo? Narinig ko na gusto niyang pakasalan. At sinabi rin niya kakausapin niya si Eloisa para kumbinsihin niya. At gusto na rin niyang magkaroon ng anak para bumuo ng pamilya. Pero hindi yan makabubuti para sa lahat. Kapag nakumbinsi siya ni Pedro, itatago nila ang lahat bago pa tayo makagawa ng hakbang. Pero meron kang papeles, hindi ba? Oo, pero hindi sapat na ebidensya yun. Kailangan kong makabalik sa Rancho Los Angeles. Baka may matuklasan pa ako. Isa lang ang nasisiguro ko, Federica. Kailangang alisin ang hadlang na si Fiorella. Naiintindihan mo ba ako? Lovers. Hindi pwede. Nakita mo, Gianna? Tama ang sinabi ng doktor. Kailangan mo uminom ng mga gamot at sumailalim sa treatments. At higit sa lahat, Gianna, bawal ang alak, ha? Oo, Ate Fiorella. Huwag mo na akong tuturuan na para bang isang bata. Hindi naman ako palaging masama. Pwede ba hindi kita tinuturuan na parang bata? Dahil bata ka pa. Hindi ka pwedeng uminom, Gianna. Naintindihan mo? Oo, naiintindihan ko, ate. Naintindihan. Sana maayos ang lagay ni Sir Pedro. Sa ngayon, okay na siya, sabi ng doktor. At nagkamali na rin. Gising na siya? Okay na siya? Oo. Pwede ko siya makita? Ano? Siyempre hindi pwede, no? Isa pa, marami pa kayong trabaho sa bahay. Siguradong maraming hugasing plato. Oo, sigurado ako marami ng hugasing plato. Pero gagawin ko yun maya-maya. Ang sabi ko, umuwi na kayo ng bahay. Halika na. Ngayon ko lang nalaman na bodyguard ka na rin pala ni Pedro. Hindi, Osvaldo. Paano kasi ang babaeng Hindi yun? mo matiis. Ang katotohanang malapit siya kay Pedro. Nakikita ko sa iyong nagsiselos ka sa babaeng yun. Tatanggalan mo rin ba ng trabaho pati yung nurse? Nakakatawa ka, Osvaldo. Mabuti pa. Umuwi ka na rin ng bahay. Pero, Walang pero. Umuwi ka na. Ayokong nakikita kang umaali-aligid kay Pedro. Uwi na. Sasabihin mo na ba kay Pedro ang nangyari? Sabihin mo bakit ako nabarel? Ano bang nangyari? Sige na, Osvaldo, sabihin mo na. Ano bang nangyari? Sige na, sabihin mo na. Pero ano? Ano bang sasabihin ko? Ang nangyari sa'yo ay aksidente. Nadulas ako. Nakalabit ko yung gatilyo, pero malas na tinamaan ka. Masasabing nabaril kita. Pero aksidente yon, hindi sinasadya. At paano ka naman nadulas? Ewan ko.
Sa tingin ko, bato o ano paman, hindi ko na kasi naisip pa yung bagay na yun eh. Basta ang alam ko, nabaril na kita at napatakbo ko para alamin kung ano na nangyari. Hindi mo ba ako nakita sa unahan? Saan ba banda yon? Nakita na kita noon. Hindi to ang unang pagkakataon na nangaso tayo. Dapat alam na natin kung nasa na mga kasama natin. Nakatutok pababa ang baril ko. Kaya lang, nadulas ako at mabilis sa mga pangyayari. At pagkatapos, nasan sila? Sa paligid. Pedro, hindi mo lang alam ang takot na naramdaman ko nung mabaril kita ng mga oras na yun. Halos mapatay mo ko, pinsan. Tama ka, tama ka, Pedro. Pero nakukonsensya ako. Pero salamat sa Diyos, maayos ka na. Salamat sa Diyos, hindi ka asintado. Ano? Mabuti na lang. Kung asintado siya, baka patay na ako. Ibig ko sabihin, hindi niya sadyang patamaan ka. Pedro, wag mo sabihin kay Lola ang nangyari, maaari ba? Pero kailangan niyang malaman, Osvaldo. Hindi. Kapag nalaman niya yun, kahit aksidente yun, tatanggalin niya ako sa kumpanya. Naiintindihan mo yun? Kayo. Papatayin pa ako ni Lola. Sigurado yun. Talaga, Osvaldo? Oh, come on. Kilala mo siya, di ba? Pakiusap. Hindi niya ako mapapatawad kapag nalaman niya. Kahit sino naman matatakot, hindi ba? Ha? Siguro sapat ng dahilan yun. Huwag ka mag-alala. Walang magsasabi sa kanya. Salamat. Hindi para sa'yo, para kay Lola. Ayoko lang tumaas muli ang blood pressure niya, Osvaldo. Nakakainis na aksidente. Eloisa, hetong tsaa mo. Eloisa? Eloisa! Hindi! Eloisa! Eloisa, Diyos ko! Eloisa! Anong problema? Oh, Diyos ko! Akala ko kung... Ay, maniwala ka sa akin, Julieta. Kung may tapang akong patayin ang sarili ko, sana ginawa ko na kanina pa. Bakit ganyan ka magsalita? Hindi ko na kayang matagalan pa ang pamilyang ito. Kung hindi lang dahil kay Pedro, nanirahan na ako sa Himalayas. Ginulat mo ko, ano Ikaw ba nga ito? gumulat sa akin, Eloisa. Sabihin mo, mayroon ka ba bang kailangan? Meron sana. Pakisabi kay Aitana na pumunta rito, pwede. Naghihintay siya sa labas. Ayaw niya kasi makaabala sa'yo. Gusto ka nga niyang kumustahin. Sige, papasukin mo siya. Ay, talagang ginulat mo ko. Drama queen. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Kumusta, Senyora Eloisa? Mabuti pero hindi ko alam kung magtatagal pa ako. Ay, huwag po kayong ganyan. Gusto kong makinig kang mabuti. Ayokong maiwang mag-isa si Pedro. At gusto ko pa sana makitang ikasal siya sa babaeng karapat-dapat sa kanya. Ang tinutukoy ko ay ikaw. Ano pong sinasabi mo? Sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto mo bang bumalik sa'yo si Pedro? Opo, syempre naman. Kung ganun, kailangan natin itong pagtrabahuhan. Mabuti, hindi namatay. Hindi. Akala ko mamamatay nga. Maraming dugo na wala sa kanya. Kung hindi siya nadala kaagad sa ospital, ibang istorya ang kukwento ko sa'yo. Sigurado ka bang aksidente? Bakit ganyan ang tanong mo? Wala naman. Pero ayon sa nakita ko, baliw ang pamilyang ito. Walang matino. Ibig sabihin lahat sila? Di naman lahat. Pero alam mo, lalo na si Ma'am Roxana. Anong tungkol sa kanya? Alam mo bang lagi niya akong ginagalit? Inirerespeto ko siya dahil driver niya ako pero hindi ganun kadali. Mas mabuti bang huwag mo na siyang pakialaman. Ako nga dati nagkasala dahil sa kadaldalan ko. Anong kasalanan? Wala naman. Matagal na yon. Mag-iingat ka. Sasabihin ko ulit ito, huwag kang makikialam sa pamilya. Siya nga pala, nagpapasundo sa akin si Sir sa ospital. Mauna na ako. O sige, hanggang sa muli. Benito! Benito, Hello.
Sabi ng doktor, okay na raw ako. Mabuti. Pero hindi siya pwede ng alak. Oo. Alam ko na. Tama. Ngayon alam mo na. Pero, Alam mo na kung ano mangyayari. Mabuti kung ganon. Ate Fiorella, okay na ang pakiramdam ko. Hindi ba halata? Benito, hindi mo ba napapansin? Oo, magaling ka na. Mas masigla ka na ngayon. Aalis na ako. Sisiguruhin ko muna kung may gasolina yung sasakyan. Hindi ba pwedeng mamaya na lang? Dito ka na lang muna para makapag-usap naman tayo. Ano sa tingin mo? Gusto ko sana pero kailangan ko nang umalis. O paano? Ingat kayo ha. Ikaw rin, Benito. Nakita mo yung ngiti niya? Alam kong isang araw ako mananalo sa puso niya. Ay, Gian. Pakiramdam ko, nangingilabot pa rin ako nung ma-realize ko na nabaril ko pala si Pedro. Halos mamatay ang anak ko, hindi ka man lang tumawag! Uncle, ang nasa isip namin noong mga panahon na yun ay mailigtas si Pedro. Halos mataranta na kami. Mabilis ang mga pangyayari, kaya ginawa namin ang lahat para mailigtas siya sa kapahamakan. Paano kung hindi? Ha? Paano kung namatay siya? Dahil sa iyong katangahan. Isa nga yung aksidente, Uncle. Aksidente! Sinabi mo na yan! Pero dapat ipinaalam mo kaagad sa akin ito. Nasabi niyo na ba yan kay Eloisa? Hindi maaari. Hindi, ayaw namin mag-alala siya. Ewan ko ba kung bakit nakikinig ako sa mga katangahang ito. Pupuntahan ko ang aking anak. Kailan siya makakalabas ng ospital? Hindi namin alam pero hindi na rin magtatagal dahil okay na siya kanina. Iniwan niyo siyang mag-isa? Dahil tapos nang itinakdang oras ng dalaw. Ang sabi ng doktor, isa lang ang pwedeng magbantay at pinili ni Dante na siyang maiwan. Alam niyo kasi, mas gusto ko pang mag-isa kesa sa makasama si Dante. Pakiusap, ipaalam niyo sa amin ano man ang mangyari. Ah, okay. Sige, Joaquina. Napakabuting katulong. Gusto niyang malaman kung kailan ihahanda ang bahay para sa pagbabalik ni Pedro. Oo, Joaquina, huwag kang mag-alala. Kung may pagbabago, ipaalam namin sa inyo. Salamat. O sige na, siguro naman tapos na tayo sa chismisang ito. Pwede na siguro tayong bumalik sa mga ginagawa natin, di ba? Oo nga, halika na Roxana. Kailangan mo pang magdasal para gumaling si Pedro. Correct ka dyan, Di ba? Federica. Alam kong dala-dala mo ang rosaryo mo. Sandali. Bakit hindi mo sinabi kay Pedro ang totoo? Tumahimik ka. Anong gusto mo? Magkaroon ng gulo sa pamilya? Ang mapalayas ako sa tahanang ito? Kapag natuklasan ni Pedro, sigurado ko tapos ako nito. Hindi mo siyang mapatay, di ba? Kailangan mong sabihin ang totoo. Sabihin mo aksidente. At tungkol kay Sonia, yan ay kung lalaki ka. Sige, gawin mo. Gawin mo kung talagang tunay kang lalaki. Pero alam mo kung ano? May kabayaran yun, Gail. Yan ang sigurado. Pag-isipan mo. Magandang gabi. Okay ka lang? Hindi ka pwedeng pumunta sa ospital. Bakit hindi? Kailangan ako sa ospital. Kailangan ako ni Sir Pedro, Gianna. Gulo lang ang papasukin mo, Ate Fiorella. Wala akong pakialam. Kailangan ko makita si Sir Pedro. Anong sabi mo? Ibig sabihin tatakas ka? Oo, tatakas ako. Aalis na ako, Gianna. Hello, Gianna. Saan pupunta si Fiorella? Doon sa ospital. Pupuntahan si Sir Pedro. Gusto niyang makita. Aalis na ako. Fiorella! Sandali lang! Bakit palagi na lang si Ate Fiorella? Sabihin mo sa akin, ano ang eksaktong nakita mo nang maiwan si Pedro at Sonia sa hotel? Okay. Naroon ako para ihatid sa iyo yung papeles. May isang receptionist at... Ramiro, tumbukin mo na. Sabihin mo sa akin kung ano nakita mo sa lugar na yon. Nakita ko si Ma'am Sonia. Umalis ng hotel na basa ang buhok at sumakay ng kotse. Kasama si Pedro? Okay sana kung siya nga, sir. Si Pedro yon. Tama? Alam mo, isipin nyo. Sa tingin Ano ba ko, talaga? Ngayon hindi ka sigurado nang sinabi mo nakita mo silang magkasamang umalis ng hotel? Ang totoo, nakita ko si Ma'am Sonia. May lalaki sa kotse. Pero hindi ko makilala kung sino yun, sir. Eh bakit mo sinabing si Pedro ka mo ang nakita mong kasama? No, nakala ko siya. Hindi ko sinabi dahil hindi ako sigurado. Pero nung nagmamanman po ako ng mga oras na yun, nagkaroon ako ng konklusyon na siya nga yun. Inutil ka! Ba't sinabi mo sa akin kung hindi ka sigurado?
pwede kitang tanggalan ng trabaho dahil sa iyong katangahan. Pasensya na, sir. Ang gusto Hindi ko pa kita sanang pinapaalis. sabihin Hindi pa dahil kailangan kita, Ramiro. Kaya magmula ngayon, susundan mo siya saan man siya magpunta. Siyempre, nang hindi nalalaman ni Sonia, ha? Maliwanag ba? Yes, sir. Hello? Fabio? Sino to? Sonia? Hello, mahal ko. Tinawagan mo ko na mas maaga sa inaasahan ko. Alam ko naman gusto mo ako pero hindi masyado. Wala ako sa mood para makipagbiruan. Tumawag ako para itanong kung idinamay mo si Pedro. Si Pedro? Ano sinasabi mo? Natuklasan ni Osvaldo na may kinatagpo ako sa hotel. Inisip niyang si Pedro yon, hindi ko alam kung bakit. Alam mo ba kung anong nangyari? Hindi. Pero masaya ako at hindi alam ng asawa mo ang tungkol sa atin. So pwede ulit tayo magkita, hindi ba? Fiorella, sandali lang. Benito, bakit narito ka? Sinundan mo ba ako? Oo. Ah, at bakit? Dahil ayokong gumawa ka ng hakbang na pagsisisihan mo sa huli. Ano sinasabi mo, Benito? Hindi makabubuti na umasa ka kay Sir Pedro. Huwag kang makikialam sa buhay ko. Pwede? Pero, Fiorella, Huwag mo akong hawakan. hindi mo ba nakikita kung ano nangyayari sa ating dalawa? Ang nakikita ko ay baliw ka na. Nasisiraan ka ng ulo. Hindi ako nasisiraan. Ano? Umiibig ako. Ay, pwede Ang ba? pag-ibig, nagtutulak gumawa ng mga baliw na bagay. Tulad ng pagpunta sa Dos Rios para maghanap ng babae. Ang tawag dyan ay obsession, hindi pag-ibig. Wala problema sa utak mo, ha? Hindi ka nababaliw, ha? Pero kailangan kang tratuhin na parang baliw, Benito. Okay. Alam ko mali ako. Ah, Humihingi ako ng pasensya. baka sinundan mo ako. Gusto kong ipakita sa'yo kung sino talaga ako. At saka mo ako husgahan. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Fiorella. Hindi ako ganun kasamang tao na akala mo. Tama ka. Talagang nagagalit ako sa'yo ng husto. Pero hindi ko naman inisip na masama kang tao. Hindi ako masama. At isa pa, Benito, may isang pagkakataon na gumawa ka ng isang malaking pagkakamali. Naalala mo yung nangyari sa party kasama ang kapatid ko? Oo nga, Fiorella, pero lasing lang ako nung gabing yun. Pero ikaw lang talaga ang mahalaga sa akin. Ano ba yan? Pag tinitignan kita sa mga mata, nakikita kong kalooban mo. Kapag nakikita kita nakangiti, natataranta ang puso ko. Naririnig ko ang boses mo. Salamat, Benito. Mabait ka nga. Nandun na ako, pero... Napakabuti mo. Benito! Ang buong akala ko tanga lang talaga si Osvaldo. Pero itong ganitong aksidente, anak, hindi ko mapapatawad. Ang mahalaga, walang nangyaring masama pa. Ano walang nangyari? Munti ka na niyang mapatay. Papa. Okay ka lang? Hindi mo alam kung anong naramdaman ko nung malaman kong naaksidente ka. Ang isipin mawawala ka sa akin, anak. Okay lang ako, Papa. Huminahon ka, please. Nasurpresa ako dahil dumating ka. At hindi ako nagtataka na nasurpresa ka. Hindi ako naging mabuting ama. Pero alam mo kung gaano ka kahalaga sa akin. Kahit hindi ko sabihin. Alam mo yun, hindi ba, anak? Alam ko. Aaminin ko. Matagal ko nang pinagdudahan yan. Pero ngayon, Papa, alam kong mahal mo ako. Sa paraan mo. Oo. At nararamdaman ko yan. Sa sarili kong paraan. Pero hindi ko pinagdudahang mahal kita. At patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil hindi ko nagampanan ang pagiging ama ko sa iyo noon. Napatawad na kita noon pa. Hindi ko rin sinasabi sa'yo.
pero mahal din kita, Papa. Mahal din kita, anak. Makinig kang mabuti. Ang pagmamahal mo ang nagbibigay sa akin ng lakas para mabuhay. Ang pagmamahal mo. Ikalawang ulit mo na akong sinampal, Fiorella. Ito ba ang gusto mo? Ikaw ang may kagustuhan ito. At kaya kitang sampalin kung ilang sampal ang gusto mo hanggang sa layuan mo ko. Pasensya na. Akala ko bibigyan mo ako ng pagkakataon eh. Ano ba? Sabi mo mabuti ako, hindi ba? Nagkakamali ka, Benito. Naintindihan mo ba yung sampal? Sasampalin ulit kita kapag di mo ako tinigilan. Binigyan kita ng pagkakataon. Sige. Pero bilang kaibigan. Kaibigan! Akala ko... Ayoko na marinig yan. Noon tumakas ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako aalis sa Rancho Los Angeles. Dahil mabuti yun para sa kapatid ko. Sisiguruhin kong palalayasin ka kapag ginulo mo pa rin ako. Naintindihan mo yun, Benito? Patawarin mo ako, Fiorella. Gusto ko pa rin umasa. Wala ka ng pag-asa, okay? At huwag mo sasaktan si Gianna. At bakit mo naman nasabi yan sa akin? Diyos ko naman, Benito! Bulag ka ba o ano? Si Gianna ay in love sa'yo. Dahil muntik na kami maghalikan sa party, pero huwag ka mag-alala. Walang anuman yun sa akin. Maniwala ka sa akin. Lasing lang kami pareho. Ay, Diyos ko, ganyan ka ba kasama? Dahil ang kapatid ko, para sa kanya, higit pa yun sa katuwaan lang. Makinig ka mabuti sa akin, Benito. Itong tandaan mo. Kapag sinaktan mo siya, ipinapangako ko, Benito. Pagsisisihan mo. In love sa akin si Gianna? Kilala ko ang apo ko. Nasisiguro kong hindi ka mahirapang makuhang muli ang puso niya. Nag-iisa lang siya. Kaya wala siyang ibang inatupag kundi ang magtrabaho. Opo, palagi siyang nakatutok sa trabaho. Tama Yun ka. kasi ang passion niya. Kaya nga siya ang in charge sa kumpanya. Pero naniniwala akong na-miss ka niya. Ewan ko, senyora. Hindi ko alam kung posible pang mangyari yun. Pero, pinapangarap ko pa rin na makasama siya. Bakit? May masama ba kayong nakaraan na hindi mo na maaaring masolusyonan? Matindi ang selos ko noon. Lagi nalang pinalilibutan ng mga babae si Pedro. Lagi siyang gentleman at nagbibigay ng atensyon sa mga babaeng nagpaparamdam sa kanya. Sinisi ko siya. Alam ko mali ako dahil nung kami pa, sa akin lang siya talaga nakatingin. Pero nagalit ako at sinabi ko sa kanyang pupunta ako ng Paris. At maniniwala na lamang ako mahal niya ako kapag sumama siya sa akin. Kaya lang, hindi siya sumunod. Walang sinabi sa akin si Pedro tungkol dyan. Lagi siya nag-iisa at walang imik. Pero siguradong hindi siya masaya sa mahabang panahon. Hanggang ngayon wala pa rin siyang nobya. Wala pa? Oo, at yun ang pagkakaalam ko. Hindi pwede. Ano ba? Pero Sir Dante, sandali lang. Hindi nga. ko naman... Ano bang kaguluhan ito? Gusto ko po sana makita si Sir Pedro pero ayaw niya akong papasukin kahit sandali lang. Ipinaliwanag ko na sa babaeng ito na hindi pwede pero matigas ang ulo niya. Parang hindi nakakaintindi ng Tagalog. Hindi, Sir Dante. Para malaman mo, naiintindihan ko. Fiorella, excuse me. Halika. Pumasok ka. Halika. Hindi. Tuloy. Sabi nila kamag-anak lang ang pwedeng pumasok. Hindi siya. Kahit malayong kamag-anak pa siya. Excuse me, Dante. Pumasok ka. Fiorella. Pwede po? Halika, pumasok. Pero, Sige na. Salamat. Sige. Salamat, Sir Dante. Sabi nila isang kamag-anak lang. Nasa loob siya at nasa labas ako. Tama? Sino sa tingin mo ang pinakamalapit na kamag-anak ni Pedro? Ako. At sino ang amo rito? Ako. Salamat. Sige na, makakaalis ka na. Maraming salamat. Sige na, sige na. Hello, Sir Pedro. Kumusta ka na? Ayaw akong papasukin ni Sir Dante kanina. Pero narito na ako para alagaan ka.
Sir Pedro. Okay ka na? Bumalik ka, Fiorella. Salamat. Salamat saan? Para dito. Si St. Piaggio. Iniwan ko to para gumaling ka na. Sir Pedro, noong nagdedeliryo ka, sinabi mong, paano ko ba sasabihin? Siguro dahil yun sa gamot. Pero naaalala ko lahat ng sinabi ko sa'yo, Fiorella. Naaalala mo? Oo. Huwag ka mag-alala. Tulad ng sinabi ko dahil lang sa epekto ng gamot at... Hindi, Fiorella. Ang sedatives, ang dahilan. Kaya nasabi ko ang damdamin ko. Alam ko kung ano man ang nararamdaman ko noon. Pagkatapos ko mabigo. Hindi. Hindi ka nabigo. Humihingi lang ako ng panahon. Kaya nagalit ako. Oo. Oo, at nang nangyari ang lahat, naunawaan ko kung bakit. Hindi ako nagalit dahil sa ayaw mo. Nagagalit ako dahil mahal kita, Fiorella. Mahal din kita, Sir Pedro. Kaya lang, hindi yun ganun kadali. Oo, alam ko, hindi nga madali. Pero gagawin ko ang lahat para makasama kita, pangako. Anong problema? Paano si Senyora Eloisa at ang iyong pamilya? Kailangan nilang tanggapin ito. Hindi ko isusuko ang pag-ibig ko sa'yo. Kailanman. Ipinapangako ko. Salamat. ¿Dónde va nuestro amor? Si cada día en nuestro cielo hay un sol en agonía, ¿a dónde va nuestro amor? Sige na, Gianna. Ay, Benito. Ayoko magkukwento kayo tungkol sa nangyaring aksidente. Pero sa mga sandaling ito, kahit na sinong dumating sa aking harapan ay siyang aking kukunin bilang assistant. Pwede, Mama. Siya!